Magandang hapon po. Kahit may isyong legal pa sa pondo ng PhilHealth na ibinalik sa National Treasury, inanunsyo ni Pangulong Marcos na ibabalik sa ahensya ang 60 billion pesos na pondo. Gagamitin daw ang pondo sa pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pagbisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila, kaugnay sa Zero Balance Billing Program, isang magandang balita ang inanunsyo niya. Lahat, yung mga savings natin na bago, na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. 2024, inutos ng Department of Finance na ilipat sa National Treasury ang sobrang pondo ng PhilHealth na aabot sa 89.9 billion pesos, alinsunod sa probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Mula May 2024 hanggang bago mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema noong November 2024, nasa 60 billion pesos na ang na-transfer ng PhilHealth sa National Treasury. Ngayong may babalik na ang 60 billion pesos sa PhilHealth ayon sa kagawaran, makatutulong raw ito para mapalawig nila ang ilang programa at serbisyo, kabilang na ang libreng gamot para sa mahigit 50 medisina at libreng screening para sa ilang uri ng cancer. We are very much appreciative of this new development because it will actually help us more in sustaining our benefit expansion and the optimization of our services. This is also a reflection na kahit paano tayo ay napapagkatiwalaan ng ating gobyerno. Nakakatulong din kasi siyempre pag may ganyan ka, maganda din palalawakin pa. Maganda yun na gagawin nila is mababalik nila sa PhilHealth yung pera para may tulong sa mga mamamayang Pilipino. Nakabinbin pa sa Korte Suprema ang petisyon laban sa paglilipat ng pondo. Nitong Abril nang tapusin ng SC ang oral argument ukol dito. Suportado ng Department of Finance ang desisyon ng Pangulo na dagdagan ang pondo ng PhilHealth para sa pagpapalawig ng benepisyo at serbisyo nito. Ang DOF daw ang nagrekomendang ibalik ang 60 billion pesos. Naging factor umano ang pagkakaroon ng fiscal space dahil sa pagpapahinto sa mga flood control project. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Naka-alerto sa Bagyong Nando ang mga probinsya sa norte at may mga maagang nag-ani ng pananim. Meron din mga mangingisdang ng huli na bago pa sumungit ang lagay ng panahon. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Pia, handa na ring makipagtulungan sa disaster preparedness and response ang DPWH. Katunayan niyan, may ilang mga heavy equipment nang nakadeploy sa ilang mga lugar sa probinsya ng Ilocos Norte. Habang hindi paramdam ang Bagyong Nando sa Lawag City, sinasamantala ng mga mangingisda na pumalaot para may mahuli. Habang magandang panahon, kung darating na yung bagyo, wala na. Inaayos na rin nila ang mga bangka para hindi tangayin. Naka-alerto na ang Ilocos Norte DRRMO. Deployed na sa iba't ibang bayan ang ilan sa mga search, rescue and retrieval equipment ng probinsya. Sa mga critical areas kasi ongoing din ang clearing operation at desilting sa waterways. Kahapon ang nasabi is Paway, Sulsona and Pasukin. Mahigpit ding minomonitor ang pag-apaw ng mga creek at ilog sa mga barangay katuwang ang Philippine Coast Guard na nagbabantay naman sa coastal area sa rehiyon. Nagsagawa na rin ng Oplan Waragawag ang mga otoridad upang abisuhan ang mga may alagang hayop na isecure na ang mga ito bago pa manalasa ang bagyo. Sa ngayon, bawal ng mangisda at maligo sa dagat sa Lawag. Ang ilang magsasaka, nag-ani na rin ng kanilang palay. Gayon din ang mga magsasaka sa Kasiguran Aurora. Sa Sabtang Batanes, tinalian na ng mga residente ang mga bubong ng kani-kanilang bahay. Nakahanda na rin ang relief goods sa mga evacuation center. Naka-alerto rin ang otoridad sa Batanes.
Pia, naglabas na rin ng abiso ang otoridad patungkol sa storm surge sa probinsya ng Cagayan at Ilocos Norte na kung saan inaasahan ang pagtaas ng alon mula 2 hanggang 3 metro. Bunsod ito ng Bagyong Nando. Pinapayuhan ang mga residente sa tabing dagat na maghanda na para sa posibleng paglikas. Pia. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. At dahil sa Bagyong Nando, suspendido ang face-to-face classes sa Tuguegarao City sa Cagayan sa Lunes. Ayon sa LGU, sakop niyan ang lahat ng antas mula po elementarya hanggang kolehiyo sa mga public at private schools. Manatili po nakatutok sa 24 oras para sa iba pang anunsyo. Samantala, arestado ang isa sa 2 nahulikam na nanalisi sa isang nakaparadang pickup sa Quezon City. Ang mga suspect binasag ang bintana ng sasakyan para makapagnakaw. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Biglang tumigil ang magkaangkas na rider na ito nang makita ang isang nakaparadang pickup truck. Bumaba ang angkas at tila may sinipat sa sasakyan. Maya-maya pa, may mga bitbit na itong bag. Binasag na pala nilang bintana ng pickup at tinangay ang mga gamit sa loob ng sasakyan ng biktima na isang negosyante. Pumarada lang daw noon dahil na nanghalian. Pagbalik nila, nakabukas na yung window, basag na po. Kuya, mga yan, by chance talaga eh. At makikita mo sa profile nila, mga hindi tiga dito sa Quezon City. Sa loob lang ng ilang segundo, nakuha ng suspects ang 2 mamahaling laptop, baril at mga bala at iba pang personal na gamit. Mayroon din yung ginagamit na device para mabilis din nilang makikita nyo po sa video na ilang seconds lang nilang ginawa. Agad nag-follow up ang QCPD matapos ma-report sa kanila ang insidente. Kaya makalipas lamang ang isang araw, huli ang isa sa mga suspect. Nabawi sa kanya ang mga ninakaw na gamit. Na-recover din ang motorsiklo na ginamit sa krimen kung saan nakita ang mga suot nilang damit ng araw na nagnakaw sila. Hindi na itinagi ng nares ng suspects ang krimen. Kagipitan lang po. Ano ang usapan niyo? Maghahati na lang daw po kami sa pera. Pag nabenta daw po yung gamit. Kilala na raw ng QCPD ang isa pang suspects na hanggang ngayon ay at large pa rin. Dati na rin daw itong nasangkot sa iba't ibang krimen. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa gitna ng paghahanda sa malakas na bagyo, pinaghahandaan din ang inaasahang mga kilos protesta kontra katiwalian bukas. Ngayong bisperas ng protesta sa mga kinurakot umanong proyekto kontra baha, may demonstrasyon na sa Hagonoy, Bulacan habang nakalublob sa baha ang mga rallyista. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, dito sa Metro Manila, puspusa na ang paghahanda para sa rally kontra korupsyon bukas. Pero sa Hagonoy, Bulacan, may patikim na ng protesta sa gitna ng baha. Sama-samang lumusong sa baha ang mga taga Hagonoy, Bulacan na nagprotesta laban sa mga kinurakot umanong flood control project. Sigaw nila, pagtindig sa laban sa korupsyon at pagresolba sa paulit-ulit na problema ng baha sa kanilang bayan, lalo na kung high tide at may sama ng panahon. Bago ang marcha, nagdaos ng misa sa dambana ng Santa Ana. Ipinanawagan din nila na mapanagot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasama ng mga residente ang iba't ibang sektor tulad ng simbahan, kabataan, mga PWD, toda, guro at mangingisda. Suportado rin ng lokal na pamahalaan, pulisya at mga bombero ang kilos protesta. Hanggang sa ngayon po, ang ating mga paa ay nakababad po sa tubig baha. Ang bayan po namin ang sinamantala ng limpak-limpak na hangaring sakim na napunta po sa bulsa ng Iglay. Sawang-sawa na po kami, napakahirap po. Kung sana po, mas maranasan nila yung mga nararanasan namin para alam po nila yung kalbaryong binibigay sa amin ng baha. Sa People Power Monument sa Quezon City na isa sa pagdarausan ng anti-graft protests bukas, may mga nakasabit na tarpaulin at may nagwawagayway ng watawat habang may mga pulis na nakabantay. Tiniyak ng grupong simbahan at komunidad laban sa katiwalian o siklab na hindi magiging marahas ang kilos protesta sa People Power Monument bukas September 21.
pagkondena sa korupsyon ang ipaglalaban nila at hindi pagpapalit ng liderato. Pero nais nilang himukin ng Pangulo na baguhin ang legacy ng kanyang ama at talikuran ng korupsyon. Ang mga biktima ng bagyo at baha dahil sa korupsyon ang pagsasalitain nila. Iba't ibang grupo din ang magmamarcha patungo sa Rizal Park sa Maynila. Ayon sa taong bayan, ayaw sa magnanakaw at abusado Network Alliance o tama na, maaga pa lang ay magsisimula ng magtipon ang mga lalahok sa rally para magmarcha patungo sa Rizal Park. Kaya ano man ang kulay, pwedeng pumunta. Basta ang pakisuyo lang ho natin, walang magbibit-bit ng placard o streamer na ang panawagan ay pabor sa isang politiko. Ito ay calling the Marcos administration and all past administrations to account. No? So, in terms of yung pag-resign o wala kaming ganong panawagan. Sa Maynila, nag-inspeksyon sa Menjola at sa LRT Legarda Station si PNP Chief Lieutenant General Melencio Nartates Jr. Maximum tolerance daw ang ipatutupad ng PNP. Wala raw silang namomonitor na destabilization plot. Nakikita raw nilang maayos at mahinahon ang magiging aktibidad pero nakahanda raw sila sa anumang pwedeng mangyari. Ivan, sabi ng Civil Service Commission ay hindi naman daw nila pagbabawalan yung kanilang o yung mga empleyado ng gobyerno na lumahok sa kilos protesta. Dito naman sa People Power Monument ay nag-set up na ng mga tent yung mga pulis maging yung ilang mga lalahok sa kilos protesta bukas. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino.